Welcome back to Easy Law Online, mga Tier 3 members. This is Blessing, the digital assistant of Attorney Chato, ang mentor natin sa Easy Law Online. This is an exclusive video for you. We have a separate video on this topic dealing with the basics about cases that are capable of pecuniary estimation. That is available to the public. But this video is for you, and if you haven't seen the basic video, I placed the link in the description box so you can view it. Now review muna tayo. Bakit dapat natin malaman if a case is capable or incapable of pecuniary estimation? So that we will know which court has subject matter jurisdiction. This means we will know if the case should be filed with the first-level courts such as the Metropolitan Trial Court or MTC, or the second-level courts such as the Regional Trial Court or RTC. Cases that are incapable of pecuniary estimation should be filed with the RTC, while those that are capable of pecuniary estimation should be filed with the MTC. Now, let us learn about the three big jurisdictional mistakes that usually confuse law students and bar reviewees. Real action mistakes, assessed value versus market value. Kapag ang kaso ay capable of pecuniary estimation, at may kinalaman sa lupa o real property, ito ay isang real action. Ang examples nito ay action publicana o action revindicatoria. Ang jurisdiction is based strictly on the assessed value of the property as shown in the tax declaration. It is never based on the market value or purchase price. Ang assessed value ay isang jurisdictional fact na dapat isulat sa complaint. Kapag hindi nilagay ng plaintiff ang assessed value, ang complaint ay fatally defective at pwedeng madismiss dahil sa lack of jurisdiction over the subject matter. Remember, huwag gamitin ang market value. Ano ang jurisdictional thresholds based on RA 11576? Dapat kabisado natin ito para sa mga real actions at sum of money claims. Unahin natin ang money claims. MTC. Kapag ang claim for sum of money ay maximum of 2 million pesos. RTC. Kapag ang claim for sum of money ay more than 2 million pesos. Kapag real action naman, ang jurisdiction ay based on the assessed value of the real property as stated in the tax declaration. If there is no tax declaration, the basis will be the assessed value of the adjacent real property. Magkano naman? If the assessed value is a maximum of 400,000 pesos, the MTC has jurisdiction. If the assessed value is more than 400,000 pesos, the RTC has jurisdiction. So the numbers to remember are 2 million for sums of money and 400,000 for real actions. It ay ang mga thresholds na dapat tandaan. Para maiwasan ang mga jurisdictional mistakes, kapag nag-a-analyze ng isang complaint, tingnan ang mga elements na ito. First, the ultimate relief. Kahit pa ang title ng complaint ay injunction ni o specific performance, kung ang dulo at pinaka-objective naman talaga ng plaintiff ay makakuha ng pera, o titulo or possession ng lupa, ituturing ito bilang isang pecuniary o real action. Second, the totality rule. Para sa maramihang sum of money claims between the parties, the total amount of the demand is the basis of jurisdiction. Tandaan, ang rule na ito ay hindi kailanman ginagamit sa mga actions incapable of pecuniary estimation. Third, the exclusivity of administrative jurisdictions. Kahit pa pera ang hinihingi, tulad ng refund para sa pre-sold condo, i-check kung may special administrative body na maihawak ng exclusive jurisdiction na siyang nag-aalis ng karapatan sa mga regular courts na humawak ng kaso. Example, ang Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. Tignan ang prayer sa pleadings. Sa litigation, abangan ang mga komplikadong legal terms na nagpapakita na capable of pecuniary estimation ang isang kaso. 1. Accounting and liquidation. Halimbawa, ang paghiling sa korte na i-audit ang pera ng partnership at ibalik ang natitirang share ng partner. 2. Deficiency judgment. Ito ang paghiling sa korte na utusan ang defendant na bayaran ang natitirang balance matapos kulangin ang kinita sa isang foreclosure sale. 3. Quantum merit. Ito ang prayer na mabayaran para sa makatwirang halaga ng serbisyong ibinigay o tinapos kahit walang formal na kontrata. Premium self-test, subukan natin ang iyong kaalaman. Question 1, ang confusing na caption. The problem.
Nag-file si Santi ng complaint laban sa Perabank na may pamagat na Petition for Injunction with Damages. Sa kanyang complaint, sinabi ni Santi na ifo-foreclose ng bangko ang kanyang property para sa utang na nagkakahalaga na 1,500,000 pesos. Santi insists na fully paid na ito. Humiling siya ng permanent injunction para mapigilan ang foreclosure at humingi rin ng 300,000 pesos para sa moral damages. Nagsampa siya ng kaso sa RTC. Nag-file ng motion to dismiss ang bangko sa katwirang ang pinag-uusapang utang ay 1.5 million pesos. Sabi ng bangko, sakop ito sa 2 million peso threshold ng MTC. Ano ang desisyon mo sa motion? Answer, the easy law way. The motion to dismiss must be denied. Huwag malito dahil lang sa nakitang halaga ng utang. Kahit nabanggit ang 1.5 million pesos, ang principal prayer ay injunction para mapigilan ang foreclosure dahil sa alegasyon ng buong pagbabayad. Hinihiling nito sa korte na ideklarang walang legal right ang bangko na mag-foreclose. Dahil dito, ang kaso ay incapable of pecuniary estimation at eksklusibong nasa ilalim ng RTC, anuman ang halaga ng utang na kasama rito. Question 2. Ang kulang na jurisdictional fact. The problem. Nag-file si Elena ng action publicana o recovery of possession laban sa isang informal settler sa kanyang bakanteng lote sa Quezon City. Sa kanyang complaint, sinabi niyang siya ang rightful possessor. Ang market value ng lote ay 5 million pesos at dumanas siya ng 100,000 pesos na damages. Direkta niyang isinampa ang kaso sa RTC. Naghain ng motion to dismiss ang defendant dahil hindi man lang binanggit ni Elena ang assessed value ng property sa kanyang complaint. Nag-argue si Elena na dahil sa laki ng market value na 5 million pesos, malinaw na sakop ito ng jurisdiction ng RTC. Dapat ba i-dismiss ng korte ang kaso? Answer, the easy law way. Yes, the court must dismiss the case. Ang senaryong ito ay nagpapakita ng isang procedural mistake. Ang action publicana ay isang real action, kaya naman ito ay capable of pecuniary estimation. Ang jurisdiction sa mga real actions ay solely based on the assessed value, at hindi ng market value. Dahil ang assessed value ay isang jurisdictional fact, dapat itong malinaw na nakasulat sa complaint. Ang kabiguang mailagay ang assessed value ay nangangahulugang hindi malalaman ng korte kung may jurisdiction ito base sa mukha ng pleading, kaya nararapat lamang itong i-dismiss dahil sa lack of jurisdiction over the subject matter. Panatilihing malinaw ang mga doctrinal distinctions na ito, ka-AC Law. See you in the next video. Meanwhile, always remember to do justice, love kindness, and walk humbly with God. Simplehan natin ang batas so we can do justice. That's easy law.